Ang mga negosyante ay mga matitipid yan, pero galante. Iyan ang pag-usapan natin ngayon dito sa video na to. Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at isa ring baguhang content creator dito sa Davao del Sur. At ngayong araw na to ay pag-uusapan natin kung bakit ang mga negosyante ay matitipid at maluho din naman. So bago natin pag-usapan yung usapang pagtitipid, no, gusto ko lang ikwento sa iyo ang aming experience ngayon sa aming negosyo. 2021 nag-start ng aming salon business dito sa Digos at ngayon meron na kaming isang branch na naman na bagong bukas dyan sa Kidapawan. At nakaugalian talaga namin na tuwing every week or weekly kaming dumadalaw dyan sa my branch namin sa Kidapawan. Pero ngayon lang buwan na to ay hindi kami nakapunta. Hanggang 17 na yata ngayong araw na to ay hindi pa kami nakadalaw doon sa aming salon sa Kidapawan sapagkat mayroon tayong problema. Yung problema kasi namin, yung service namin na ginagamit na minivan ay hindi na siya talaga tumatakbo. Kawawa talaga siya. Lagi kasi itong ginagamit namin, ito lang yung pangmalakasang service namin simula noong pang 2018. Hanggang ngayon matagal-tagal na rin to sa amin. At ito nga ay nagka-problema siya, nagkaroon ng aberya, no? Merong nangyari kasi nagka-overheat yung unit namin at natawa pa nga ako nung pumunta kami noong siguro mga 6 months na siguro or mga 1 year na siguro yung problema sa unit namin. Mabagal na siya umusad no pag paahon yung papuntang Kidapawan. Talagang mga 40 na lang yung takbo niya. Na-overtake na nga kami ng tricycle natatawa na lang ako. So, at nung minsan ay pumunta kami doon sa Kapatagan din na paahon ay akala ko nga hindi na makakaakyat, no? Makakaahon yung minivan namin dahil bigla siyang huminto sa gitna ng kalsada. Yun na nga guys dahil kailangan na niyang magpa-check up. Hindi na check up yung nangyari, naging admit na siya. At mga 4 na araw nga simula noong pinaayos ko hanggang ngayon. Pero ngayon maayos na siya at babalik na ulit kami sa aming routine na pupunta at mag-ikot sa aming negosyo. So, bakit ko nga ba nasabi na ang mga negosyante ay matitipid yan? Pero maluluho din mga yan. So yun na nga yung sa business namin, no? Pag may problema ka, kung isa kang small business owners ngayon, isa kang negosyante, eto yung napapansin ko. Pag may problema kang personal, problemang pangsarili mo, no? Problema sa bahay, problema sa mga gamit na kailangan mo, matipid talaga tayo. Ito yung mga nasa utak natin, no? Na hanggat kaya pa, hanggat pwede pa yan, hanggat tumatakbo pa yan, hanggat gumagana pa yan, pwede pa yan. No? Yan yung mga laging nasa isip natin. Hanggat kayang mapakinabangan, pakinabangan. Kaya nga, yung sasakyan namin, mga 1 year na yata, yung takbo niya mga 40 lang, pero tumatakbo pa naman, pwede pa naman. So, ganyan tayo katitipid na mga negosyante. Pero ito yung kakaiba sa atin, no? Tayong mga negosyante o mga small business owners. Ang kakaiba sa atin, matipid tayo pag personal na bagay. Pag para sa bahay, para sa pangsarili natin, napakatipid natin. Pero, pag tungkol sa negosyo ang pinag-uusapan, nako, sigurado, yari yan. Bibili agad yan. Ito lang. Itong bago lang din mga nakaraang buwan, may problema sa aircon namin sa isang branch namin dito sa Digos. So, ang problema namin, mahina na yung buga. Mahina na yung buga niya tapos hindi na gaanong lumalamig. Yung mga customer nagrereklamo na rin dahil mainit na daw yung aircon namin. Dahil nga matipid tayo, 'di ba? Matitipid tayo. So, hinayaan mo natin, no? Hinayaan natin at kaya nating
Kung kaya pa naman yan. Pwede pa naman, pwede pa yan. Pero hanggat pwede pa, hanggat gumagana pa, gagamitin natin yan. Pero nung aircon namin talaga guys, hindi na talaga gumana. Hindi na talaga lumalamig. Talagang tagaktak pawis mo pag nandun ka sa loob ng aming salon. So ang ginawa namin nagpalit kami ng bagong aircon. At oo nga naman, matipid nga naman tayo. So ang ginawa namin, utang ulit, no? Usapang utang na naman. So umutang na naman kami ng isang aircon. At dahil galante naman tayo, yung aircon dati yung kinuha namin, split type yun na 2 HP, 2 horsepower. At ngayon, nang nagpalit kami ng bago, talagang nilakyan na namin. Yung customer namin ay magrereklamo na sa lamig. Nung nakaraan, nagrereklamo sila sa init. Ngayon, kumuha kami ng 3 tons na aircon, yung malaki talaga. Yun yung pinalit namin at sinigurado namin na ngayon ang reklamo niyo ay grabe, ang lamig talaga. So, yan naman yung mga natin, yung mga kakaiba sa atin. Masyado tayong matipid, pero pagdating sa negosyo natin, galante tayo. Kahit nga wala kang sa bahay nyo, wala kang maayos na sofa, wala kang maayos na upuan, ayos lang yan, di ba? Di ba? Na-experience po rin ba? Ganyan din ba sa inyo? Ganyan din ba ginagawa nyo? Pero pagdating sa negosyo, todo papogi yan. No? Bagong kagamitan yan. Order agad yan. Shopee agad. No? Diba? Ganyan tayo. Masyado tayong matipid. Pero pagdating sa negosyo, masyado tayong galante. Yung iniisip kasi natin dito, no? yung para maibigay natin, mapabuti natin, at mapasaya natin yung customer. Kaya natin to ginagawa na pagandahin yung ating negosyo, mag-upgrade ng product, mag-upgrade ng mga gamit para maaliwalas o masaya o gaganahan naman yung customer na babalik sa shop mo o sa business mo. Pero mag-ingat pa rin tayo sa mga discarding ginagawa natin sa pagnenegosyo. Lalo sa amin, sa mga may utang dyan, dahil pagdating sa pagpapaganda ng shop ay kadalasan utang talaga yan. Pero ingatan natin na umutang tayo ng sakto lang, ng kaya lang sa abot natin, kaya lang sa budget natin, sa business natin. Baka kasi pinaganda mo ng pinaganda yung shop nyo, yung business nyo, at hindi naman nakabawi, no? Talagang tagilid yung negosyo pala. Pero ang ginawa mo, nakafocus ka sa pagpapaganda ng negosyo mo, ay wag naman ganon. Focus pa rin tayo sa serbisyo natin, na magandang serbisyo, at focus sa marketing ng ating negosyo. Yan lang muna, at huwag kalilimutan magdasal at magtiwala sa taas at sa buong may kapal. Ako si Jeff Cinco, ang nagsasabing kumbate, pirmi, laban lang sa buhay, laban lang sa pagnenegosyo, tuloy-tuloy lang tayo, let's go!